May nagtanong sa akin sa NGL. Basahin po natin, ilagay ko dito o dito, kung saan man. Siyempre, anonymous to, nakasulat ganito. Doc, need help. Paano po alagaan ng kidney? Any advice for supplements? And meron na din kasi akong high blood, 32 years old. God bless po, Doc Dex. Sagutin natin to dahil mahalaga. Halika kayo, pag-usapan natin. Iba-iba ang dahilan ng pagkakaroon ng sakit sa bato at isa na dyan ang pagkakaroon ng hypertension o pwedeng magkaroon ng tinatawag na hypertensive nephrosclerosis. Yung kaso natin, 32 years old, mayroon ng hypertension. Tandaan natin na nasisira ang ating bato kung mayroon tayong mga comorbidities. Ang ating mga bato kasi ay tinatawag na end organ. At anatomically and physiologically speaking din kasi, yung lokasyon ng mga ugat natin mula sa puso papunta sa bato ay mataas na agad ang pressure to begin with. Ngayon, kung magkakaroon pa ng hypertension, mas lalo pang tataas ang pressure doon, kaya mas lalong magkakaroon ng strain sa kidneys. So itong sagot sa tanong ng kapatid nating nagtatanong sa NGL. Meron po tayong tinatawag na 8 golden rules sa kidney health. I-tailor fit natin ito para sa pasyenteng nag-comment. Una, check and control your blood pressure. Sabi nga natin, end organ na ang ating kidney at kapag mayroong hypertension, mas lalong pwedeng mabugbog ang ating kidneys. Kaya kontrolin yan sa pamamagitan ng pag-inom ng tamang maintenance medications at mga sumusunod na tips pa na bahagi na rin po ng 8 golden rules. Ikalawang rule, eat a healthy diet. Kung tumataas na ang creatinine ng pasyente, best na limitahan ang pagkain ng masyadong mataas sa protina para makapagpahinga ang ating bato. Ta-target natin to around 0.8 grams per kilogram body weight ang protein intake ng pasyente at hahatiin natin yung mga natitirang calories sa carbohydrates at sa fats. Opo, tama po ang narinig ninyo. Kapag kasi nasisira ang ating bato, kinakailangan pagpahingahin natin yan sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang pagkain. Opo, pwede pong kumain ng carbs at fats at protein. Kung ibabasin nyo ako, I've been doing this already at bukod sa clinical trials, magandang resulta namin sa mga pasyente kung nare-refer sa akin ng mga nephrologists at bumababa ang creatinine nila. Kasama rin dyan ang healthy diet na yan ay ang ikatlong golden rule, being fit and active. Kinakailangan active din po ang pasyente. Mas mainam i-achieve ang ideal body weight sa pamamagitan ng magkasamang exercise at dietary intake. Pang-apat, take appropriate fluids. Depende po sa inyo mga kaso, maaaring mayroong limitasyon ang inyong fluid intake. Pero i-check pa rin po natin yan. Pang-lima, dahil nga po hypertensive na rin ang ating pasyente, wag na po kayong maninigarilyo. Lalo pa pong tataas ang presyon nyo niyan at lalo pa rin po kayo magkakaroon ng mas maraming problema. Pang-anim, check and control your blood sugar. Kaakibat na rin po kadalasan kasi ng hypertension ang mataas na blood sugar, kaya dapat i-check itong maigi. At syempre, ito pong blood sugar ninyo ay kasakasama na rin sa consideration natin sa inyong mga dietary intake kapag ginawa natin kayo ng dietary plan. Pang-pito, hanggat maaari umiwas sa pagtatake ng mga over-the-counter pain medications. Pwede pong makasira sa mga bato nyo yan. Pang-walo, magpatingin parati ng inyong kidney functions at i-check kung kayo ay mayroong higher risk tulad ng diabetes, hypertension at obesity. Lahat ng yan kasi ay link sa pagkakaroon ng sakit sa bato, kaya dapat i-manage natin din yan. Ulitin po natin yung tatlong yon, diabetes, hypertension at obesity. Lahat ng mga yan, mga sakit na nakukuha sa uri ng pamumuhay, kaya best na magpatingin sa inyong mga registered nutritionist dietitians regularly. At ayun po, sana po ay may natutunan kayo. Kung meron man, makikishare na rin po nito para mas marami pa tayong matulungan. See you in the next episode. Ingat!